guys, ganyan lang yung atake natin. Iba talaga yung vibe din ng Kyoto, kaya favorite ko siyang pang-relax. Ano yan? Yes bro, you can eat the banana. Ayan guys, kung nag-iyon kayo, dapat hanapin nyo ito. Yasaka yata. Traveling taught me a lot of things. Hi guys, welcome back to my channel. It's another beautiful day here in Osaka, Japan. And for today's video guys, magdi-day trip tayo papunta sa Kyoto. Kasi meron daw dong mga cherry blossom na magaganda. And then namiss ko lang yung Kyoto. Gusto ko lang mag-chill sa Kyoto. So tara, magbiyahe tayo from Osaka to Kyoto. But let's have a quick fit check. Itong suot ko pala ngayon is sobrang tagal na nito. Siguro before pandemic pa. Before pandemic pa, sinusuot ko sa mga travels ko before. Tapos sabi ko, gusto ko lang siyang relieve. Tama ba English ko? Relieve? Reuse na lang. Reuse, recycle. So itong yellow na jacket ko from Bershka. Tapos itong pants ko from Pen Shop. And my shoes is New Balance. Alam niyo ba, yung pen shop, hindi na ako nagpe-pen shop kasi parang feeling ko na outgrow ko na siya kasi pang bata yung pen shop, 'di ba? Recently, ang daming magaganda nilang pants na nag-visit lang ako once sa pen shop. Tapos sabi ko, ang ganda ng mga pants nila. So, yan, may nabili na naman ako from them. Ito na parang pang jogging. Pero parang, ewan ko, gusto ko siya. So, that's our fit for today and tara, biyahe na tayo. So ito guys, nag-search na ako kung paano tayo makakapunta sa first stop natin sa Maruyama Park. Marami namang binibigay na option pero feeling ko itong Hankyu line yung walang extra bayad. Hindi ako sure kasi sa iba baka may extra bayad eh. Kasi if na-remember nyo before, sumakay ako ng mga limited express na train tapos siningil ako ng extra bayad, no. Pero naalala ko itong Hankyu Kyoto line, itong brown na line. Ito yung parang walang bayad. So yun na lang yung pipiliin ko. So ang magiging route natin from Namba Station, Midosoji line yung red line to Umeda. Ito local lang yan. Tapos maglalakad lang tayo, lipat tayo ng Hankyu. Yan, Umeda hanggang sa Kyoto Kawaramachi. Tapos lalakarin natin papuntang Maruyama Park. Ito na dito yung Namba Station. Itong malaki na to, ito yung papuntang airport. Namba Nankai. Pero meron din dyan mga local lang sa baba. Yan, nakapasok na tayo sa Umeda Station. Tapos doon na tayo sa red line Midosoji. Midosoji red line. Pasok tayo. May load pa kaya yung IC natin? Okay, meron pa naman. Pero kailangan ko na magpa-load ng additional. Okay. Saan ba tayo? Saka dito or dito? Umeda. Ayan, mababasa niyo naman dyan kung saan papunta. For Umeda, Shin Osaka, MM, ganyan. So Umeda kasi tayo dito. Pag sa kabila kasi iba yung pupuntahan nyo doon sa kabila. Or if meron kayong doubts, lagi nyo naman pwedeng ma-check dito, no. Pag hindi siya naka-grade out, tama yun. Namba, Umeda, naka-black. Kung naka-grade out, mali ha, to gray. Okay guys, nakarating na tayo ng Umeda, no. So lipat lang tayo sa Osaka Umeda Station. Yun na yung train na papuntang Kyoto. So mga travel time natin around mga 1 hour, no. Ang Kyoto naman guys, mga 1 hour from Osaka. So pwede nyo talaga siyang ma-day trip. But if you have time, I suggest magstay kayo sa Kyoto. Kasi mas nai-enjoy ko yung Kyoto pag hindi ako nagmamadali. Ano mo yung slow paced? Mas mai-enjoy nyo siya kung ganun nyo sa ita-travel. Pero kung from one stop to another, like Kimisidera Temple, Bamboo Forest, parang feeling ko paguran siya. But if you have limited time, syempre wala naman tayong choice. But if you have time, I suggest magstay kayo doon. But ngayon, meron lang tayong 1 day, so day trip lang tayo, ha? In a world full of neutral colors, in a world full of black and white, be a yellow. Masyadong pabida yung kulay ko. Masyadong lutang na lutang. Ito na yata no, Hankyu line. Ayan. Hankyu Kyoto line. Yun na ba yun? Second floor central exit. Try nga natin to. Load lang tayo guys kasi wala nang laman yung ano ko. Buy ticket, recharge. Okay. Pag recharge, ilagay nyo daw yung card nyo dito. And then mamili kayo kung magkano. Siguro mga 2,000 na ipaload ko. Card balance ako. May 600 pa naman ako. So lagay mo dito yung pera mo. Minsan kung gusto nyo magpabariya, dito na lang kayo magpabariya kasi marami yan silang bariya dito sa
Ba, 5,000 yung binayad ko. Tapos, susuklian ako ng 3,000. Yung card and the sukli. Tanong pala sa akin sa Instagram kung recommended daw ba niya na magkaroon ng IC card or pwede namang single entry. Pwede namang single entry guys, pero ang hassle kasi every time aalis kayo tapos bibili kayo ng ticket doon. Well, okay lang naman pero hassle siya. I recommend na ganito kasi ganun-ganun ka lang. Diba? So, I still recommend na bumili kayo. So, from Umeda, sasakay daw tayo. Kyoto Kawaramachi. Kyoto Kawaramachi. Ito. Sakto. Kyoto Kawaramachi. From Osaka Umeda. Dito tayo. Osaka Umeda Station. Let's go! Ayan na yata agad. Ito na siya guys. Pag ganitong train, usually wala tong extra bayad. Pero pag sumakay kayo tapos nakita nyo magandang upuan, tapos konti yung tao, medyo magduda na kayo. Shucks, may bayad yata to. Pero pag ganito yung parang maraming nakasumasakay, usually ito yung okay na yung IC card, ay Coca card. Sipo tayo. Actually maganda rin naman yung upuan dito. Oh. Tingnan nyo. No? Pero feeling ko wala tong bayad. Masyado ako naging confident sa may bayad ko. Feeling ko wala tong bayad yung Han-Q. Basta Han-Q. Ang may bayad yata yung JR Line tas Limited Express. Yun yung parang special. Sana tama ako. Okay guys, nakarating na tayo dito sa Kyoto. So, ang biyahe mga roughly an hour or less. Tapos ang binayaran ko is 410 yen. Ang kano yun? 154 pesos. Not bad, no? 154 pesos. Makaka-day trip na kayo dito sa Kyoto. Tapos, ang first stop natin is Maruyama Park kasi balita ko marami na daw mga cherry blossoms doon. So, ano lang siya, 11-minute walk from this Hankyu station. Kyoto Kawaramachi Station. Pero hindi pa tayo nagla-lunch. Check muna natin kung may makakainan tayo dito. Ayan na! Hi Kyoto! I missed you. I missed you Kyoto. Kamusta kayo? Dito pa lang sa may train station, ang dami ng cherry blossoms. Oh, yan. Dami ring tao today. Yung last natin na Kyoto, kasama natin sila Ari, no? Si Ari, si Pablo, si 6ix9ine. Dito kami naglakad-lakad din. Miss King Kyoto. Yan, dito tayo nang galing. Kyoto Kawaramachi. Ang daming people. Meron na palang food hall dyan sa may station, no? Hindi ko nakita. Baka sa taas. But that's the name. Hankyu Kyoto Kawaramachi Station. Or hanap na lang tayo na makakainan dito sa may lalakaran natin. Let's see. Ngayon is Sunday, no? Ang date ngayon, guys, is... Ay, Saturday pala. Saturday, March 28. At parang ang dami ng cherry blossom ngayon dito sa Kyoto. Actually, guys, kahit dito pa lang sa may train station, pagkababa nyo pa lang, sa may Kawaramachi, oh, may cherry blossoms na. Mas daming tao, Sabado kasi. Ay, ano to? Merong parang stream dito or river. Ang cute! Oh, dun sa kabila meron ng cherry blossom, oh. Ayan lang yung Hankyu. Dito lang tayo nanggaling, dyan sa train station na yan. Daming tao, no? Peak season kasi cherry blossoms, ang daming turista. Parang last Kyoto natin, hindi siya ganito ka dami. Pero yan, ah. Oh, Labarn. Nalalakad-lakad. Ano ba to? Ito na ba yung Maruyama Park? Sini-search ko dito sa sa map. Nandito tayo eh. McDonald. Hindi pa siya Maruyama Park eh. Andun pa yung Maruyama oh, dito sa kabila. Ito yung Maruyama Park oh. Ay sorry, ito pala. Yan yung park eh. Nandito pa lang tayo. Tatawid pa tayo ng bridge actually.
Pero sige, lakarin na rin natin dito. Mukhang maganda naman yung area na to. Pwede kayo tumambay-tambay dyan sa mga gilid. Ang gandang experience na kumain sa mga ganito, mga maliliit lang restaurant. Oh. Tapos dyan kayo sa by the stream. Sige, hanap tayo ng restaurant dito sa gilid. Ayan, pwede kayo mag-kimono, no? Maganda pag naka-outfit kayo para Japan na Japan eh. Basta guys, katabi lang to ng Kyoto Kawaramachi Hankyu Station ha. Hindi ko na alam kung anong lugar to, basta nasa may train station lang siya. Aray ko. Iba talaga yung mga naka-sports car. Ang ganda dito. Wait lang, parang gusto ko umawra dito. Mag-picture nga ako. Paano? Ang cute. Cherry blossoms. Nasaan na? Ngayon na tayo mag-picture. Kumain muna tayo. Priorities. Kailangan muna natin mag-lunch para may energy tayo mag-picture. Kaya love ko yung vibe ng Kyoto. Lalo na pag cherry blossom. Parang first time ko. Tama ba? Ay hindi. Naka-cherry blossom na ba ako dito? Na-cherry blossom na kami dito one night. Nung look work trip, no? Punta kami sa Kyoto ng gabi. Tapos nakakita kami ng cherry blossom. Pero ang cute kasi ang haba ng stretch, oh. Ang haba niyang puro cherry blossom. Ayun guys, yung mga local English menu available. Okay, sige. Ayun ang mga ganyan lang. Local na restaurant. Hanap tayo ng iba pa. Tahimik lang din dito sa area na to. Gusto ko yung Kyoto kasi mas ramdam mo yung Japan, old Japan vibe no, ganito mga bahay, mga tiny streets. Wala na yata dun. Saan tayo makakahanap ng pagkain? Cash only guys no. Kanina ko pa nababasa. Most of the restaurants dito kasi mga parang maliliit lang sila. May nakasulat sa labas na cash only. So good thing meron pa akong extra cash. Magdala na lang kayo ng cash no. Alam ko, first time ko nag-ikot-ikot sa area na to. Dahil pala mga alleys dito na pwede ka lang kumain. Sige, hanap tayo. Wala to sa itinerary ko pero nagandahan ako. So ito na muna yung first stop natin. Dapat Maruyama Park yung first stop. Pero dito pa lang sa may paglabas nyo pa lang ng train station. Ang ganda na kasi. So, let's spend time na lang here. Wow, guys, meron pa lang mas malaking ilog dito, oh. Kasi mga tao na nakatambay lang sila doon, oh. Oh. Pwede kayong tumambay-tambay lang dito. Langhapin nyo lang yung fresh air. Kasi mga restaurants dito sa gilid kung gusto nyo. Ito guys, ito na nga lang tayo. Nagugutom na talaga ako. Yung iba kasi maraming tao eh. Magkape-kape na lang muna tayo. Let's go. Pwede mo pumasok lang. Ah, cash only. Cash only. Let's go. Hi, mas. Okay. Ito, guys, may nakita ko na cafe. So, medyo may dulo na siya, no? Kaya medyo konti ang tao. Marami kasing tao dun sa may unahan. Tapos, andyan na yung stream. Oh, tapos may mga cherry blossom sa harap natin. Wow. Hindi nga lang siya masyadong nagbo-bloom, pero at least meron. Tsaka white yung cherry blossom na madalas dito, no? Ito na guys, dumating na yung ating on-order. Na-order ako ng matcha and then chocolate cake. May pa strawberry pa si Mayor. Ano to? So, ito yung ating view. Wow, diba? May konting cherry blossom sa harap. Tapos may maagos na tubig, diba? Yun guys, ganyan lang yung atake natin. Sabi ko sa inyo, mas may enjoy yung Kyoto pag hindi kayo nagmamadali. Yung para mag-stay kayo ng matagal dito. Tapos i-enjoy, i-feel nyo talaga yung moment. Wala, hindi ko alam yung mga binigay nila. Cold water. This is matcha. And wait lang. Hindi ko alam para saan to. Meron silang binigay na stick na ganito. And then, ito yung ating food. Ano to? Ang hirap pag taga-bundok kayo, hindi mo alam yung mga ano to. Yun o. Ah, biskuit? Parang biskuit yata siya, okay. Kasi prepare mo. Ang cute ng matcha kasi parang igagano mo. Parang siyang sabaw, no? Parang first time ko nakapag-matcha na nasa mangkok siya. So, as in, gaganon natin siya. Cheers. Ready na kayo?
Cheers! Matchang-matcha yung lasa. Nakukulangan lang kasi parang ang konti ng serving o parang konting sabaw lang siya. Gusto ko sana madami. Let's try the chocolate cake. Pwede ko bang ialis to? Hindi nyo kasi nakikita eh. Tanggalin ko muna ha para makita niyo yung chocolate cake. Cheers. Booms. Very good. Parang nagme-melt na siya sa mouth mo kasi ang daming cream. Oh. Ito niyo. Sobrang cream. So parang pag kinain mo siya, hayaan mo lang siya. Mag-melt lang siya. I love strawberry. Ay, strawberry plus chocolate. Masarap to, masarap. Di ba sa Tokyo nag-try ako ng strawberry plus chocolate. Ang sarap. Try natin yung combination. Sayang medyo asim yung strawberry. Kung sana may konting tamis, I think better. Medyo naasiman ako sa strawberry niya. Which is weird kasi last time nag-Kyoto ako, tapos kumain ako ng strawberry, super tamis. Ngayon, mukha naman siyang matamis, no? Oh? Kasi parang red na red. Maasim. I don't know why. Siguro sa next yung balik sa Kyoto, try nyo ng mas relax na lang. Kasi I understand naman kapag first time nyo, ganun din naman ako. Ay, gusto ko mapuntahan yung mga Torii Gates, yung red na Torii Gates, yung mga bamboo forest. Kasi maganda rin naman sa area na yun, to be honest. Like, yung mga temples, Kimitsu-dera Temple. But siguro kung babalik na lang kayo ng Kyoto next time, i-enjoy nyo na lang na hindi nagmamadali, no? Kasi nung mga first ko rin dito, parang nagmamadali, ganun. Masaya din naman kasi may energy pa siguro din ako nung bata-bata ako. Pero asa trentahin, masarap na, masaya na ako dito. Ito na lang. Cake ka na lang. Tagato, simas. Finished eating at a very local. Alam mo, parang bahay na nila to. So, parang meron lang silang cafe sa baba, tas bahay na nila yung taas. Para silang mag-asawa. Mag-asawa na, parang sila old. Tapos siguro, nagbe-business na sila ng cafe. So yan, mukhang mga bahay residential. Kasi may mga nabasa ako doon na parang, don't be noisy kasi sa neighborhoods, some neighborhoods are complaining, ganun. Parang it's a residential area. Tapos, ito mga bahay nila. Tapos ginawa nilang cafe minsan yung baba. Tapos ang ganda rin kasi ng view. Tapos sa taas na sila nakatira, no? Simple life. As, mag-asawa kayo. Pwede na rin, no, kung wala na rin kayo na ginagawa sa life, like matanda na kayo, mag-cafe-cafe na lang. Tapos, yan yung bahay nyo, no? At least may meron kayong pinagkakalibangan. Okay, guys, next stop natin is Maruyama Park. Pero, since meron tayong nakitang river dito, lakarin na lang din muna natin. Ang cute, tignan mo, nakatambay lang sila ng ganyan. Tapos may umaagos lang na tubig. Gusto ko mag-video dito. Guys, tambay lang tayo dito na Kyoto, but make it slow-paced. Yung mga iba nga nakahiga lang sila sa may damo dun, no? Ayan, may mga nakahiga dun sa damo. Ibon, may mga ibon guys, oh. Wow. Si kuya, oh. Chill lang nila kuya, oh. Diba? Basa-basa lang ng libro sa may ilog. Iba talaga yung vibe din ng Kyoto. Kaya favorite ko siyang pang-relax, pang-kalma, peace of mind. Sinabi ko sa friend ko si Tyrone, yung taga Netherlands. Sabi ko, punta ka sa Kyoto kasi si Tyrone medyo introvert din. Sabi ko, may enjoy mo yung Kyoto kasi introvert ka. Tapos nagpunta sila dito. Kaso pupunta sila sa mga touristy spots. Sabi niya, hindi naman daw siya na-relax kasi ang dami daw tao. Kasi nagpunta sila sa mga Kiyomizu-dera Temple. Yung mga sinabi ko nga mga touristy spots. Ang minimin ko kasi na Kyoto is yung ganito. Yung parang hindi siya masyadong touristy. Pero first time niya kasi, so siguro dun siya nagpunta. So hindi mo siya masyadong marirelax talaga kasi makikipag-anuhan ka sa turista. Pero pag makita mo yung totoong Kyoto, yung ganito, kaya sinasabi ko kapag talaga Japan, favorite ko yung Kyoto kasi nabibigay niya ako ng peace of mind. Sa city naman, iba-iba kasi. Tokyo, favorite ko siya kung city ng Japan. Tokyo yung favorite ko.
Ewan ko, iba lang talaga yung vibe ng Tokyo eh. Sa Osaka naman, gusto ko yung Osaka kasi pag nagpo-food trip, no, kain-kain, ganyan. Sa Osaka yung masarap mag-kain-kain. Pero pag gusto ko lang ma-relax, maano yung utak ko, Kyoto, no? At ito yung Kyoto na minimin ko na relaxing ha, yung mga ganitong parts niya. Okay guys, lakad tayo to our next stop, Maruyama Park. Ang dami na namang tao. Sabado kasi ito plus cherry blossom season, so daming tao sa daan pero laban. Sana hindi, ayoko mag-expect pero sana konti yung tao sa Maruyama Park pero by the look of it, parang hindi. Ayan guys, ito ang vibe ng Kyoto. Ay, dito nating Gion, no? Gion na ba to? Oo nga. Sige. Na-excite ako na malapit na rin pala dito yung Gion, yung magandang street na maraming mga makalumang bahay. Sige, after ng Maruyama Park, nakarin na natin yung katabi Gion. Pwede pala no. So baba lang kayo sa Kawaramachi, Kyoto Kawaramachi train station. Tapos lakarin nyo lang dun sa mga cherry blossoms. Kape-kape kayo doon. Tapos sa may mga river, tambay kayo. After mag Maruyama Park kayo. Tapos after Maruyama Park, mag Gion kayo. Tapos lahat yon walking distance lang, di ba? Hindi nyo na kailangan mga Kansai, ano nga ba yun? Yung West Kansai Pass, ganun. Mag-regular lang kayo na Icoca card. Ang pamasahe lang is, sige, panahin muna natin yung sports car kasi mayaman siya eh. Sorry nakaabala kami sa taga sports car. Okay lang kasi mayaman. So, mag-aano lang kayo ng yung JR, hindi JR, yung Hankyu line, no? 410 yen or mga 150 pesos lang. From Osaka, pag Kyoto na kayo. Tapos lahat yun dito walking distance na. Kung ipa-follow nyo itong ginawa ko, no? Lalakarin nyo na lang siya kasi magkakatabi na pala itong mga to. So guys, papuntang Maruyama Park. May dadaanan pala kayo na shrine. It's called Yasaka. Chinek ko sa Google eh. Yasaka Shrine. Yan, Yasaka Shrine. Ito yung park dito. So daan na lang din tayo sa shrine. Total magkatabi na rin sila. Kaso alam mo, medyo nagugutom ako. Hindi ako nabusog sa cake. Yun na yung lunch natin kasi cake eh. Ano ba ito? Bamboo. Sige nga, bili tayo. Bamboo shoots? Ano bamboo? Sige nga, bili tayo. Guys, bumili tayo ng bamboo shoots. Na-curious ako. Ano kayong lasa niyan? Ganyan siya oh. Bamboo. Ano yan? Bamboo shoots daw eh. Anong part ng bamboo yan? Sige nga, i-check ko. Ano? Bamboo shoots. Bamboo shoots. Oh, arigatou gozaimasu. Ito. Sige guys kain lang natin ito. Guys, kakain tayo ng bamboo shoots. Pero hindi ko alam kung ano ba ang bamboo shoots. Wait lang. Bamboo shoots or bamboo sprouts are the edible shoots. New bamboo cones that come out of the ground. Hindi ko naintindihan. Ang Boblox. Hindi naintindihan yung explanation. Okay. Ito na lang. Picture na lang. So, ganito siya. Yan, oh. So, parang mga bagong, maliliit pa lang siya na bamboo. Bago pa siya lumaki, meron na siyang parang edible na part. And ito na ang bamboo shoots. So, binarbecue nila. Ano tong gilid? Ano yan? Parang seafood. Lasang seafood ito. Ito nga. Cheers tayo guys. Ay, wait lang. Picturean ko lang kasi first time ko nakakain ito. Picturean lang natin ang bamboo shoots. Okay, let's go. Cheers for the bamboo shoots si Ferson. Para siyang seafood na gulay. Siguro seafood kasi yung sauce nila. Ano yan? Tingnan nyo yung texture niya. Para siyang gulay na octopus. Ganun yung lasa. Octopus. Grabe yung mga food references ko. Pang food vlogger talaga ako. Naniniwala na. Pero lasang octopus guys. Pero ang kanyang texture is parang gulay. Nagka-crunch, di ba? Ito
Parang maha blanca na seaweed. Di ba? Ang texture niya parang maha blanca. Yung parang gelatinous. Gelatinous! Hindi mo kaya yung mga words ko. Gelatinous siya na... May word kayang gelatinous? Parang gelatin. Pero yung lasa niya, parang seafood. Alam mo yun? Diba usually ang gelatin, paglalasahan mo may milk, may sugar, or dessert. Ito, gelatin siya pero lasang seafood. Ganun. Basta weird. Weird pero hindi siya masama. Okay? Something na makakain ko. Siguro I will rate this 7, 6, 7, 6, 7. Mga around 7, 7.5 ito. Na malapit na sa 8. Actually, hindi siya it's not bad eh. Lasang octopus nga eh. Ito, maybe 7. Ito, sige, 8 na lang to. 8 to. Itong gelatin 7. Something interesting. Hindi tayo nakapag-lunch eh. Diba, cake lang yung kinain natin. So ito, mag-try na tayo mapagkain dito. Hindi ako nabubusog guys. Parang kailangan ko ng kanin talaga. Pero walang kanin dito. Or anything carbs na lang. Parang kailangan ko talaga. Parang yung pagkain ko dito lang, hindi siya gumagano. Yung cake nandito lang, tas yung bamboo nandito lang. Kailangan ko ng kanin para ma-feel ko na nabusog. Sino ka? Ayaw, guys, ka sa vlog. Hi! Nice to see you. Mag-isa ka? Mag-isa ka? Well. Wow, guys, strong independent girl. Nice to see you. Enjoy. It's first Japan niya daw pala, tapos mag-isa siya. Sobrang tapang. Hi, anong name mo? Kyle. Kyle from Cebu. Pretty ni ate. Nice to see you. Maghanap lang ako nakakainin. Okay po. Bye-bye. Bye-bye. Nagugutom ako. Tapang ni ate, ni Miss Kyle. Okay guys, nakalakad na tayo. Nandito na tayo sa may Yasaka Temple. Ayan yung temple. Ito na ba? May pila dito. May entrance fee yata guys. Ano bang pinipila nila? Ah, ayun ba yung temple? Ito yung temple guys. So, may entrance fee yata kaya sila bumibili ng ticket. Ang ganda dito mag-picture oh. Guys, hindi na ako papasok sa Yasaka Temple ha. Pero if ever lang gusto niyo pumasok, ayun, bili na lang kayo ng ticket. Or mag-picture-picture lang kayo dito sa labas. Pwede naman oh. Utang na loob, gusto ko ng kanin. Wala bang kanin dyan? Ito, pansit. Ayan, nakikita na ako mga cherry blossom. Baka ito na yata Maruyama Park na tayo guys. Oh! Ang daming cherry blossom nga dito sa Maruyama Park guys oh. Wow! Wow, ang dami! So, pwede kayong kumain-kain dito. Ay, ang cute! Ang saya oh. Nakaupo lang kayo sa may gilid, tapos kakain kayo. Pwede ba kahit mag-isa lang ako? Pwede ba akong kumain dyan or dapat may kasama? Ay, ang ganda ng vibe ng Maruyama Park. Eh, no, ang dami. Dito kasi tabi-tabi yung mga cherry blossoms guys. So, mamimili lang kayo. Marami na talaga sila dito. Ang lalaki ng mga pusit. Oh. Ito, biryani. Parang Indian. Ito, Indian food. Pero myself is longing. Grabe. Grabe na yung word na longing. Para namang iniwan ng napakatagal. Longing for rice. Gusto ko ng kanin talaga. Ay, kamote. Magkamote na nga lang tayo. Magkano kayong kamote? Try natin yung kamote ng Japan guys. Ito, 500 yen. One small. Yeah. Ayun guys, mag-try tayo ng kamote ng Japan. Kasi sabi ng friend ko, masarap daw yung kamote ng Japan. Pero hindi ako bumibili kasi namamahalan ako. Which is mahal din naman talaga. This is 500 yen. So 200 or 180, 190 pesos yung isang peraso. Diba? Ang mahal. Mahal ng kamote dito. Pero kinakain ba yung balat ng kamote? Kasi pag nanonood ako ng mga K-drama, tapos gumagano'n sila, kinakain nila yung balat, diba? Kasi ang balat meron siyang antioxidant. Wow, antioxidant. Gawa-gawa. Wait lang, let me consult my best friend. Baka hindi siya kinakain. I'm just gonna ask my best friend
ChatGPT. Bro, do we eat the balat? The balat? Do we eat the balat of kamote in Japan? Oh, sumagot siya. Yes, bro, you can eat the balat. Nakakatawa si ChatGPT kasi pag tinatawag ko siyang bro, ang sagot niya ibubro ka rin niya. So sabi ko, sabi ko, bro, do we eat hala, pati yung hala na ano pala, do we eat the balat of kamote? Sabi niya, yes bro, you can eat the balat of kamote. In fact, for Japanese, sweet potatoes, eat with skin on, safe to eat, clean and roasted, nutritious, lots of fiber, ano pala, normal, bite straight in. So bro told me that for the Japanese locals, they eat it with the skin on. The only time you might remove it is if it's super dirty, okay, rare, which is very rare in Japan, or you just personally don't like the texture. I can eat the balat. There are food that has balat. And they love eating them. Hoy, iba yung naiisip nyo. I mean, balat like apples. Ako, I prefer yung apple na hindi ko siya binabalatan because the balat makes it, may fiber nga. Same as the kamote, yung kanyang balat is rich in fiber and vitamins, so let's not peel it. Cheers? Okay. It's pretty sweet. Wow. Ang sarap ng kamote, ang tamis. Pero nung nasa probinsya ako sa Samar, minsan kumakain kami ng kamote. Almost, ganito rin yung lasa nun. Parang yung childhood memory ko, ganito yung naalala kong lasa ng kamote namin. Ang sarap. In fairness, matamis. But I think meron naman din ganitong kamote sa Philippines. Nalalasahan ko rin yung ganitong, especially sa mga probinsya. Pag mapunta kami sa mga probinsya may kamote, ganito din yung lasa niya. Pero sa amin binabalatan namin yung kamote. Pero dito sa Japan, hindi nila binabalatan. Me and my kamote against the world. Selfie with the cherry blossom. Merong mas mga, ito medyo white, merong mga mas pink doon. Ayan, may mga mas pink mamaya. Lakad tayo doon. Guys, for the drinks, marami naman dito mga vending machine. So, bumili na lang ako. Nag-Coke Zero ako, 120 yen. So, mga 40 pesos siguro yun. Cheers. Push. Yun guys, marami na nga dito sa Maruyama Park no March 28. Ayan. Dami ring tao. Na-remember ko, feeling ko nadaanan ko na to before, pero wala siyang mga cherry blossom. So, wala masyadong tao, hindi siya ganitong vibe. But during the spring, kasi nga, ang daming cherry blossom trees, yan, nagiging touristy siya. Ano yan? Ang ganda ng area na to guys, so parang may mga tao tumatambay dun sa kabila, no? Tas may mga cherry blossoms. Ang cute ng area. Ayan, no? Chill lang yung mga tao, no? Upo-upo, pwede kayo mag-picnic, upo-upo kayo dyan, no? Ang ganda ng angle. Gusto ko mag-video dito for the reels, pero ang hirap humanap ng angle na walang tao. Wow. Ganda pala ng Maruyama Park pag spring. Dami pala mga tambayan lang dito. Kahit umupo lang kayo, no? Tapos bumili kayo ng pagkain, dyan na kayo kumain. So guys, our next stop, pupunta tayo sa Gion. So 4-minute walk lang pala siya. Malapit lang from Maruyama Park. Actually, gusto ko pang tumambay ng mas matagal eh. Nakatambay na yata ako ng mga 1 hour na kasi. Sabi ko, tara mag-Gion na tayo. Pero yung mga tao parang chill lang sila dyan. And guys, almost sunset, no? Ayan na. Lalakad tayo. I think yung Gion somewhere there. Dito, sa area na yan. Guys, lakad ulit tayo. Ayan guys, maglalakad tayo sa Gion. Ba't super daming tao? Anong meron? Bakit ang daming tao? Super dami naman ng tao. Parang first time ko nagpunta sa Gion na super ganito kadami. Nung naglakad ako before dito, ano lang, mabibilang mo lang yung tao. Pero ngayon,
Pero dito kasi sa Gion yung mga lumang bahay guys. So, dito ramdam na naramdam mo yung Japan. Ganito pala siya during the spring, no? Super touristy. Di ba? Parang bawat sulok sobrang ganda. Guys, we just keep walking hanggang sa mapagod tayo. Ano meron? Bakit tumatambay yung mga tao dito? Or wala, pinipicturean lang nila yung mga narrow streets, no? Isa sa mga favorite spots ko sa Kyoto, Gion. Pero ngayon siya mas, sa lahat ng visits ko dito, ito yung pinakamaraming tao. Spring, no? Winter, nagpunta ako dito, mas konti. Summer, may tao, pero hindi ganito kadami. Pero spring. Pero nonetheless, I still love the vibe. Diba? Very old Japanese. Ang sarap na maglakad-lakad dito. Is initially ang plano ko mag-start tayo sa Maruyama Park, tapos dito sa Gion, tapos ang third is sa Kiyomizu-dera Temple. Pero since na nag-iba yung itinerary kasi nagustuhan ko dun sa malapit sa train station, I think medyo late na kung pupunta pa tayo sa Kiyomizu-dera. Gagabihin na tayo. Mas maganda kasi yun kung sunset sa Kiyomizu-dera. Pero kung gusto nyo, kung maaga rin kayo magsimula, magagawa nyo naman. Like dun sa may train station, Kawaramachi, maganda yung vibe doon. Tapos you go to Maruyama Park, tapos punta kayo sa Gion, tapos Kiyomizu-dera Temple. Medyo malayo lang yung Kiyomizu-dera, mga 20-minute walk, pero marami namang mga buses dito. Pwede kayo mag-bus, pero kung kaya nyo mag-walk ng 20 minutes, pwede nyo lakarin pupunta ng temple. But I think I'm just gonna enjoy na lang dito sa Gion. Kasi nakapunta na rin naman ako dun sa temple last time. Guys, ingat lang kayo dito kasi may mga ganyan sila. For example, do not enter, no? This is private road. Guided tours and photography are prohibited. So, yan. Bawal kayo pumasok sa mga ganyang mga streets. Kasi feeling ko mga residential area. Baka siguro may mga residential area na nakatira doon, mga residents. Tas kapag may turista, di ba, naiingayan sila. So, baka may mga nagre-reklamo. So, bawal yung mga ganun. Pero pala dito yung lumang Starbucks. Gusto nyo ba? Nakapunta na ako doon last time. Pero, sige. Pwede naman natin lakarin. Dito rin yung sa Gion, yung Starbucks na parang mga luma-luma lang. So guys, search ko din yung pangalan niya. Starbucks Coffee Kyoto Ninizaka Yazaka. 13-minute walk daw. Ayaw niya. Yun. 13-minute na walk. So tara, lakarin natin. Let's go. Parang may dumaan na jet, oh. Wow. Sunset in Kyoto. Guys, yung mga tour groups dito may nag-explain kung paano siguro nagpipray sila. Yun ang yung tour guide. So, pwede kayo mag-join ng mga tour groups pa tayo. Lakad-lakad na lang tayo. DIY lang. DIY style. Ayan, diba? Ayan na yung charm ng Kyoto during the night. May mga instance pa nga na as in wala kang kasabay maglakad dito. But since peak season ngayon, may mga nakakasabay tayong maglakad. Diba? Sarap-sarap lang maglakad dito sa Gion area. Ay, nasa ano na tayo, famous street na to kasi ang daming tao. Ah, ito na pala siya, yung sikat na photo spot. Kaya pala maraming tao sa street na to. Wow. Ayan guys, pag nag-Gion kayo, dapat hanapin nyo ito ng Yasaka yata. Yasaka Pagoda. Ay yung tawag. Malapit lang din siya sa Starbucks. So hanapin nyo yan na. Kasi last time hindi ko yan nakahanap. Pero yan, very iconic landmark dito sa Gion. Sa Pagoda. Pagoda na rin ako sa paglalakad. Let's keep going. Diba? Yan yung charm ng Kyoto na super gusto ko. Okay guys, another angle of the pagoda. May mga tao dito na pipainting. Pinipaint nila yung pagoda. Mga artists siguro. Ay, ang dami rin nagpipicture pala dito. Yan, ito yung famous na spot dito kaya ang dami nagpipicture. Yan. Expectation versus reality. Ang daming tao. Hirap makahanap ng angulo dito. But that's it. Alam ko dito yung sa mail. Pag may nakita kayo yung pababa, ito na ngayon. Ayan, may hagdan dito pababa. Baba lang kayo, tapos nandito na yung Starbucks. Oh my gosh, ingat po kayo. Ayan.
Tarararandarandara, tarararandarandaro na charite, tarararinjabanjaba. Mga tugtog pag mga ganitong magagandang parts ng Japan. Tarararinjaranjaba, tarararinjarandaro, charite, Inato, ice cream. Tirito, Tiriko, Narika, Neta, Tirito, Nararin, Ziriru, Tonsen, Sentinsi, Sansen, Senta, So, Tirira, Maru, Iritanatitato, Sagapita, Tara, Tara, Natanituyo, Tara, 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 Sari. Slam dunk. Diba slam dunk ba yun? Slam dunk. Ang atake dito slam dunk. Ano ba mga sinod dito na anime? Tara, Sanetato, Agapita. Tara, Tara, Natanitu. Guys, try natin maglakad para may maganda tayong angle. Kunyari nanggaling tayo dito. Ikaw na nga. Sorry. Sorry. Joke lang kuya. Okay, 1, 2, 3, go. Traveling taught me a lot of things. Traveling alone taught me to rely on myself, to solve problems that arises during ang hirap ang English. Ano guys yung Starbucks, nalagpasan ko na naman. Lagi ko itong nalalagpasan kasi hindi ko nakikita yung sulat. Maliit lang kasi yun, no? May Starbucks lang siya, tapos ito na siya. Dito lang siya, as in sa may hagdan. Di ba may hagdan dyan? Pagkababa nyo ng hagdan, as in dito na. Ayan na agad siya. Ang ginawa ko kasi naglakad pa ako doon. Pero ito na siya. The Starbucks. Kaso hanggang alas 8 lang yata sila dito guys. Parang 7 na. May 1 hour pa tayo. Magkakape pa ba tayo? Or mag-dinner na lang tayo? Guys, medyo mahaba yung pila. Wag na lang. But if hindi nyo pa na-try, try nyo lang for the experience. Na-try ko na naman to last time. Uupo kayo sa parang ano lang. Upo kayo sa parang sa ibaba lang. Tapos iinom-inom kayo. Parang Japanese style na mga tables. Na-try ko na naman siya. I-dinner na lang natin to. Kasi medyo nagugutom din ako kasi wala tayong proper meal, no. Nagkamote naman tayo, nag-cake, pero parang gusto nung tiyan ko ng totoong pagkain for today. Parang gusto ko na dito mag-restaurant sa tapat ng Starbucks, guys. Meron silang mga wagyu kasi pakamahal naman. Masyadong mahal yung wagyu pero 9. Wala bang ito pwede na to 2.8, siguro mga 1,000 pesos. But treat na natin sa sarili natin. Meron silang ramen, mga 1,000 pesos siguro yan. 220 for or mga 800, no? 900, ganun. Sige, okay na yan. Magana tayo. Meron silang wagyu curry rice. Meron din silang pork cutlet. Ito yung pork cutlet. Parang crispy pata. Sige, okay na yan. Try natin. Let's treat ourselves. Saan ba yan? Ito. Ito yata. Kyoto Bistro ang pangalan. Kyoto Bistro. Waiting daw guys. Tinanong ko mga estimated mga daw pinakamababa is 30 minutes na waiting. Puno ba? Meron namang mga space. Ay, hindi puno yata talaga. Hanap na lang tayo ng iba. Walang patience. Walang patience mag-wait ng 30 minutes. Hindi kasi nagugutom na rin talaga. Gusto ko na kumain. So guys, nag-decide ako na bibili na lang muna ako ng merienda sa convenience store. Tapos doon na ako sa Osaka magdi-dinner, no? Para makauwi na rin tayo. Magti-train lang tayo, sim na lang din yung ating gagawin. Hankyu line dito sa Kawaramachi. Train papuntang Umeda, tapos Umeda papuntang Namba Station. So yun lang naman, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Kyoto. Our favorite relaxing place in Japan. So I hope pwede nyo rin siya makonsider, no? Kawaramachi lang yung bababaan nyo. Tapos walking distance na everything, no? Pwede nyo ma-add again ang yung temple, Kiwazudera. Kimi, basta yun. Kimizudera. Kiyomizudera temple. So lang, maraming salamat. Kyoto
And I'll see you again on the next one. Bye-bye!